mga pinanggana ko mga kaigsunan malipayon nga pagpakiguban kanimo karon ning lang yugto no sab ning atong tulumanon tingog sa paglaom special edition magatagi kini sa pulong sa Dios ganahan ay kini pinagi sa usa ka Sabbath School quarterly lesson nga na-plaster kini pinagi sa usa ka Sabbath School department of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Atong lesson karon mga kaigsunan lesson number 12 for December 17, 2016, Job's Redeemer. Apan sa di patang padenso na gusto na ko tibalukan ninyo nga karong adlaw kauban ko ninyo dinhi alang sa usa ka dako kayong family life enrichment program nga paghimuon dinhi sa Duwali, usa ka church fellowship mga pinangga ko mga kaigsunan. So gasugod ni karong Friday night o gataposon kini sa Domingo sa buntag. So akong gidapit ang atong mga pinangga mga kapamilya kaigsunan sa pagdugok o sa pag-appeal, pag-join dining usa ka family enrichment seminar kauban ni Pastor and Mrs. Rodolfo nga maoy main speaker sa tuang or main speakers sa tuang program. Okay, God bless you and more power to you. Sa pagpadayon mga pinangga ko mga kaigsunan, ato ning pataluwadan ko sa magampo ta. Dalay gun og bala namo nga Dios nga ikaw sa mga langit. Daghang salamat Ginoo sa mga panalangin sa pagpakiguban mo kanamo. Dalay gun ikaw sa walay katapusan nga ikaw nagapanalangin sa tanan nga mga katawhan sa tibok naw sa yuta. Labi na gyud sa mga naminaw, imong gipaminaw ilang mga pagampo ug imong ginatubag ilang mga paghangyo. Ug ikaw panalipod kanila ug nagahatag kanila kaalam ang langitnon nga masabtan ang imuhang pulong ug mapasabot usab ngadto kanila. Hinaut Ginong Dios ikaw magapadayon sa pagpanalangin sa tanan nga mga nagasuporta ning program ug mag-aayos mga balatian sa mga nagmasakiton. Ikaw magapanalangin usab sa tanang mga kawani ning station nga na-play kini nga broadcast ug imong usab sa tanang mga nagadumala sa imong organized church. Ikaw magapanalangin sa Seventh-day Adventist Worldwide ug imong usab sa tanan nga LCM FM volunteers. Ginong Dios, pasaylo kami sa mga sala, dunggay tano ang among mga pagampo, kining tanan, among gitugyan kanimo gilawman nga madawat, pinaagi sa ngalan ni Jesucristo nga among maluluwas. Amen. Okay mga pinangga ko mga kaigsunan, let's be talking on Job's Redeemer. Ato ang memory text mga pinangga ko mga kaigsunan, mabasa na to kini sa Isaiah 53 verse 4, nagkanayon. Surely He has borne our griefs and carried our sorrows, yet we esteem him stricken, smitten by God, and afflicted. Sa Bisaya pa nagkanayon, sigurado yun nga gidala niya ang ato ang mga kagulanan, atong mga kasalanan, o yakin ang gipasan ang atong mga kasakit, o gani ato siyang giilang nga usa ka binunalan sa Dios, hinampak sa Dios, o sinakit. Abi ninyo mga pinangga ko mga kaigsuonan, alang sa imong kasayuran ug alang sa ato ang pagpamalandong mga kapamilya nga nagpaminaw nato karon. Ato masabtan nga pag-end gyud sa Job story. Actually ang chapter 38 of Job was actually malapit nang matapos ang book of Job 10. Okay. So nag-introduce ang Dios nagpaila siyang kaugalingon bilang usa ka creator. Okay? Unya gitapos niya kini sa mga kato sa mga kasakit ni si Job. Apan ang mga conflict between God and Satan mga higala. Amoy hinungdan sa problema nga atong giatubang karon. Wa pa matapos, wala pa mahuman sumala sa libro ni Job. Wala pa. Bisan pa ni ana, si Job nakita gihapon niya ang solusyon. Bisan tuod og wala dito not explicitly proclaimed by God on how to solve the problem, pero nakita na ni Job by faith ug unsa gyud ang Ginoo ka maglalalang, so he can be also his redeemer. He's a creator at the same time a redeemer. So nini nga to ang pagtuon karon mga pinangga ko mga kaigsunan or pagpamalandong sa to ang mga natun-an. Dunay mga pipila ka mga punto nga gusto sa tong author nga gusto niya i-share aron masabtan nato ang mga punto. Una, God is our living Redeemer. And don't forget that Redeemer was made man, became the exemplary Redeemer. He was crucified Redeemer. He was a suffering Redeemer. And finally, God is a victorious Redeemer. Muna itong pagatutukan o pagadugukan karon
mga pinangga ko mga kaigsunan. Unahon na to ang punto nga God is a living redeemer. Sa Job chapter 19 verses 25 to 26, layo pa kayo ang chapter 38 mga pinangga ko mga kaigsunan. Wa pa si Eliho, wa pa makit ay ang dagway ni Eliho mga higala. Makita ni mo din mabasa na to din nga nagkanayon si Job. I know that my Redeemer lives, and that in the end he will stand on the earth. And after my skin has been destroyed, yet in my flesh, I will see God. Matod pa ni Job, ako kay baloko ng akong manluluwas buhi. So, doon na siya nagapagtuo mga kaigsunan. Sa katapusan, mubarog na siya ni ini nga yuta. Human malata ang akong kaunuran, ang akong panit o akong kaunuran, makita nako ang akong Diyos. That is the faith of Job, mga pinangga ko mga kaigsunan. Actually, Job fully believed that a living Redeemer will rescue him from death in the future. Nevertheless, he didn't have to wait long to see his Redeemer. God introduced himself as the Creator. So doon na kay idea karon din mga pinangga ko mga kaigsunan. When God introduced himself as a Creator, he gave an idea that he is the Redeemer. Because the one who created mga pinangga ko mga kaigsunan is the one he's going to redeem. Because you cannot redeem if you are not a creator. Dili ka pwedeng muluwas mga kaigsunan kung dili ka nagalalang. Kabalo ka, grabe kalala ang sala mga kaigsunan. Dili masulbad og ordinaryong tao, dili masulbad og 911, dili masulbad og kanang National Disaster Rescue Team, dili. Only God who created you can save you, can redeem you out from sin. Kabalo ka, when talking about the living Redeemer mga kaigsunan, it's all about Jesus Christ. Because Christ is the Creator and at the same time the Redeemer. You know in John 1:1 up to 12, in Samaria, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa sinugdanan ang pulong ug ang pulong kauban sa Dios ug ang pulong mao ang Dios. Ya kini nga Dios mga kaigsuonan nga mao ang pulong, matud pa, all things were made through Him. Pinaagi kaniya na buhat ang tanan. So, imong mapamalandong mga kaigsuonan nga kini nga Dios nga mao ang pulong o ang pulong mao ang Diyos, mao ang nagbuhat sa tanan. Unya, as many as receive Him, to them He gave the right to become children of God. Kung mudawat kan ining pulong nga mao ang Diyos, mahimo kang anak sa Diyos, mga pinangga kong mga kaigsunan. And I would like to tell you, in verse 14, sa 1 John, sa may nahitabo mga kaigsunan, sa John, not 1 John, I'm sorry, John chapter 1 verse 14. And the Word became flesh and dwelt among us. Og ang pulong nahimong Dios, nahimong tao. Katong pulong nga mao ang Dios mga kaigsunan, naghimong tao. Og mipuyo ipon kanato. Sa Mateo 1 versikulo 23, si Kristo gitawag og Emmanuel kay nagkahulugan nga ang iyang pagpakatao mao ang Diyos mipuyo ipon kanato. So ato masabtan mga pinangga ko mga kaigsunan that being a creator and at the same time a redeemer is beautifully expressed in the life of Jesus Christ. The love of our Creator is wonderful. He gave His own life to save His creatures from death. Ang gugmas ato ang maglalalang mga kaigsunan, kahibulungan. Iyang gihatag ang iyang kinabuhi aron pagluwas sa iyang mga linalang gikan sa kamatayon. Now let's focus now to the way the Redeemer became a man. Ang manluluwas mga kaigsunan na himong tao. Kabalo ka, doon na mag-question si Job mga kaigsunan. Nga matod pa, do you have eyes of flesh? Do you see as a mortal sees? Are your days like those of a mortal, or to your years like those of a strong man? Ano yung mga pangutana ni Job?
Job chapter 10 verses 4 to 5. Buti pasabot ni Job, murag dili ka kasabot sa kuha kay wa ka at katilaw sa akong giagian nga kasakit. Wa ka katilaw og unod nga akong ginadala karon nga gikutkot na sa ulod. Wa ka katilaw sa akong mga pag-antos, so dili ka kasabot kanako. Mo nibot pasabot ni Job mga pinangga ko mga kaigsoon. That complaint was solved in Jesus Christ. Niadto nga time, yes, wala ma-solve, but that complaint was solved in Jesus Christ. Because as what I have told you in John chapter 1 verse 14, so the Word became human and made His home among us. Sumala pa sa New Living Translation. God became fully human to redeem us. So, wa na kay rason nga di ta masabtan sa itong mga kasakit as what Job has percepted nga matod pa niya, di ka kasabot na ko, Ginoo, kay immortal ka, ako mortal ko, di ka kasabot na ko. Sa akong mga kasakit karon, God said, no, you are wrong. I am here to become a human being so that may I understand, so may I feel the feeling of a human who has fallen to sin. Kabalo ka si Paul, mga kaigsoon, matod pa niya sa Hebrews chapter 2 verse 18, for in that he himself has suffered, being tempted, he is able to aid those who are tempted. Si Kristo gitintal, mga kaigsuonan. Si Kristo nag-antos, si Kristo busa, makasabot siya sa atong mga pag-antos ug makamao siyang mutabang kanimo ug kanako sa panahon sa atong mga kalisdanan ug sa mga tentasyon nga gusto ta mo ipsot, mga kaigsuonan. Because he has been through. Nakaagi si Kristo ni anak, mga kaigsuonan. Niagi po siya sa mga kasakit, mga pinangga po, mga kaigalaan. And he made himself as an example. Ang iyang life, mga kaigsuonan, na himong example para sa ato tanan. Katong kinabuhi ni Job, mga kaigsuonan, giplastar to siya para sa tuang kahibalo. Ngayon ana ang mga kasakit sa tao. Mawad ang pamilya, mawad ang asawa, makig-away na batok kanimo. Ang imong mga friends di kasabot nimo, ikaw pa'y tungluhon. Napakay balatian. Ingon ana, mga kaigsuonan, si Job lang ang na-mention sa maong kinabuhi nga nagagisakit ni Satanas. But I would like to tell you, gi-portrait to siya sa balang kasulatan para masabtan na itong tanan nga kitang tanan posible ug dili ta pwedeng exempted sa maong kahintang sa kinabuhi ni Job. Pwede, mga kaigsuonan, nga muagi po ta ni anak nga makasakit. Busa si Kristo mismo made himself to become a good example. Nagpakatao siya ug nisuong siya sa tanang mga temptation, sa tanang mga kasakit, sa tanang kalisdanan hangtod bisan pa sa kamatayon, mga kaigsuonan. Sa 1 John chapter 2 verse 6, he who says he abides in him, referring to Jesus Christ, ought himself also to walk just as he walked. Siya nga nagaingon nga nagalakaw siya kauban kang Kristo, kinahanglan mulakaw gyud siya sama sa paglakaw ni Ginoong Hesus. Dili man ka pwede nga maingon ka nga I am a follower of Christ, but you become greater of Him. Christ suffered and then you did not. Di man na pwede, mga pinangga kung mga kaigsuonan nga nagpaminaw. Ang manluluwas nag-antos sama sa atong mga pag-antos. Nagkinabuhi siya sama sa atong pagkinabuhi. Ang nakalahi lang, mga kaigsuonan, kay wala siya magpakasala. Ako ba maingon nga he's not a good example to me? No, mali ka. Jesus is a good example. He's the best example for us. Nga naman, Diyos pero kamao siya mo paubos. Diyos pero makamao siya mo resist. Ako ba mingon nga, siyempre, kay Diyos man siya, no, you do not say that. Sagpaon ka, niya Diyos ka. Sulay, bisag barangay captain, sagpaag, kamao ba na mo paubos. Barangay captain lang na, ha? Sagpaan ninyo na, luwae ang naong ng barangay captain, bisag barangay tanod lang. Sulayin ninyo. O di baka suntokon ritso, ana. Yung barangay captain ko, barangay tanod ko, di ko nimo respetuan. Pero si Kristo, mga kaigsuonan, Diyos siya. Dapat siyang simbahon, dapat siyang respetuon, mga kaigsuonan, pero nisugot rin siyang luwaan. Nisugot rin siyang hampakon.
musugot ra siyang bunalan, musugot ra siyang biay-biayon nganuman kay iyang gipakita nga kaya sa tao nga mopaubos o mopailob. He is our best example, perfect example mga kaigsunan. Og unsaon pagkinabuhi nga ingon niya na. That's why gipadasig kita mga kaigsunan nga mag-intimate kita sa atong kinabuhi diha kang Kristo, kay ang pagkinabuhi sa usa ka perfect o hingpit nga kinabuhi dili na atong binuhatan mga kaigsunan, kundi binuhatan kana gikan ni Ginoong Hesus og kung atong itugyan atong kinabuhi nga kadto kaniya. Kaya tiyang luwason mga kaigsunan, dili tungod kay gusto nato nga kaya pud nato nga kita maluwas. No, kaya taniyang luwason kung kita mo decide nga mahimo tang mo surrender nga to kaniya og siya mahimong substitute kanato mga kaigsunan. Mianihi siya, he came to more than just being an example. Sobra pa sa usa ka mayong ehemplo mga kaigsunan. Doon na siya pagbati kaluoy kanimo o mianhi siya sa pag-antos bisan pa hangtod sa kamatayon. He is Jesus Christ. He became the crucified Redeemer. Sumala pa sa Mark 8:31, he began to teach them that the Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders and the chief priests and scribes and be killed, and after 3 days rise again. So gipasabot na daan ni Kristo nga mo ni ang akong kinabuhi. Mag-antos ko, i-reject ko sa mga elders, sa mga pangulo sa iglesia, sa mga pari, sa mga pastor, i-reject ko sa mga scribes, mga opisyalis sa iglesia, o pagapatyon, human sa tulo ka adlaw, mabanhaw ra ko gihapon, maunay ginapasabot ni Kristo. For what purpose? Hebrews 10:12, he came to offer one sacrifice for sins forever. Can you remember the life of Isaac? Sa diyang siya naunta ang patyon mga kaigsunan, gipunggan sa manulunda, nagingon, ops, there is the lamb. Behold the lamb. Nara ang kardero sa Dios. Nga ipuli ni kang Isaac. Kita unta ang mag-antos, kita unta ang mamatay sa krus mga kaigsunan, pero si Kristo ang mipuli kanimo o kanako. Because everyone whose life is hidden with Christ in God will not die forever. Matod pa ni Paul. If we only cling to the cross, Lucas 3:3, Colossians 3:3, if we only cling to the cross for the forgiveness of our sins, Christ will always substantiate and impart His holiness to us. He will impute automatically His righteousness and shall justify us righteous from our sinfulness. Iyatang i-declare nga matarong mga kaigsunan gikan sa itong pagkamakasala. And forever, bisan pagmamatay, we will be risen. Mabanhaw ta kauban kaniya mga pinangga kong mga kaigsunan. Now, si Kristo nagpakatao mga kaigsunan, dili kay for unsa lang. He was born to bore our griefs and sorrows. He is the suffering Redeemer. Sa tuang key text sa Isaiah 53 verse 4, surely He has borne our griefs and carried our sorrows, yet we esteemed Him stricken, smitten by God and afflicted. Iyang gipasa ng atong mga kalisdanan, atong mga kaluyahon, ang atong mga kagulanan, ato na siyang gilantaw mga kaigsunan nga binunalan, dinagmalan sa Dios o ginasakit sa Dios. That is how we can see Him. Ang mga pag-antos, sa to pa ang naagian ni Job ng mga pag-antos o mga insulto, nasubra pa. Diha siyang gipakita siyang kinabuhi mga kaigsunan. Kabalo ka, ang book of Job, the story of Job only introduces the suffering of man, but does not solve the problem of human suffering. Only in Christ is the solution for our problem. He is the man of sorrows. Si Job mga kaigsunan nagpaila lang. Ngayon ani ang resulta, damay ta sa gubat ni Satanas o ni Kristo mga kaigsunan. Damay ta sa kaguliyang sa superpowers in heaven. So, between Satan and God, damay lang tantanan. Pero ang solusyon, naan mo makita kang Jesus Christ. Iyang gipasan ang atong mga kasalanan, pinagis pagpasan niya sa krus.
Ang tanan nato mga pag-antos mga kaigsunan, ang tanang mga kalisdanan sa matag tawo ning kalibutana gipas-an ni Kristo mga kaigsunan. No one can teach God anything about suffering. Ningon ka nga ginawa kakatilog suffering ba? I will teach you. No, you cannot say that because He Himself experienced all our sufferings. Ang Dios mismo misulay, misinati sa to mga kalisdanan. Bisan pa ang past, ang present ug ang future nga mga kalisdanan para sa tao gitilawan sa ato ang Dios mga kaigsunan. Ang mga pag-antos ni Kristo didto sa krus mo'y atong bugtong paglaom nga diin libutan na gani kita sa mga kasakit ug mga sala. Don't forget, we have our assurance of salvation in believing Jesus Christ. Kung mutuotan ni Kristo mga kaigsunan. Again, I would like to tell you, the suffering of Jesus at the cross is our hope. When surrounded by pain and sin, that's the assurance of our salvation. Bisag libutan pata sa mga kalisdanan, kasakit ug sala mga higala, ang atong paglaom sa kaluwasan mao ang suffering of Jesus on the cross. Ang kalisdanan tanan dunay paglaom diha sa kamatayon ni Kristo sa cross. He's not an ordinary redeemer. He is a victorious redeemer. Siyang nakadaog mga kaigsunan didto sa cross. Iyang gidaog ang tanan. Sa John chapter 12 verse 31, now is the judgment of this world. Now the ruler of this world will be cast out. Pinagi sa kamatayan ni Kristo sa cross, nabuntog niya ang yawa. Napili niya si Satanas, mga pinangga kong mga kaigsunan. Usahay man go dito man tamulaban sa pildi. Usahay dito tamo tuo sa nakadaog. Actually, mga pinangga kong mga kaigsunan, we are saved in our by faith. Pinagi sa tuwang pagtuo sa grasya nga mao si Ginoong Hesus. Luwas ta mga kaigsunan. Ang yawa po pinaagi sa kamatayan ni Kristo sa cross, pildi ang yawa. Pero ang yawa wag gyud kapuyas iyang pagkayawa mga kaigsunan. Nagpadayon Jesus iyang pagkayawa. Kita sa iyang pagkapildi, hala na nablag yun ang yawa kay pildi gud siya. Pero kita mga kaigsunan, pastilan ambot na lang. Kita ang nakadaog kauban kang Ginoong Hesus. Mga luya pagyutas pagalagad. Please, ipadayon na to ang kadasig mga kaigsunan. Because we have our Lord, a victorious Redeemer, who is Jesus Christ. Siya ang nakadaog mga pinangga ko mga kaigsunan. Ang pag-question ni Satanas batok sa kinaiya sa Dios. Mao ang iyang gihimo karon batok kang Job. Gusto niyang ipruiba nga ang kinaiya sa Dios, igo lang mo dipinsa kang Job tungod kay nag-alagad si Job. O gusto niyang ipakita nga si Job mao nang nialagad kay gidipinsaan sa Dios, vice versa mga kaigsunan. Pero dito gipakita sa Dios, gitugutan niya si Satanas nga iyahang kulatahon si Job mga kaigsunan. Iyang gipakita nga ang tao nga si Job sama kanimo ug kanako, very loyal to God no matter what happens. The same with Jesus Christ, very loyal to the Father no matter what happens. Sa Ellen White mga kaigsunan sa This Day with God June 16, matud pa niya, Jesus, precious Savior, we may study the love of the Father in that He gave us His dear Son, to die for a fallen world. As we study this inexpressible love in the light of the cross of Calvary, we are filled with wonder, with amazement. We see mercy, tenderness, and forgiveness blended harmoniously with justice and dignity and power. Jesus bids the sinner to look to Him and live. He says, have found a ransom. The gulf of perdition opened by sin is breached by the cross of Calvary. Penitent, believing soul may see a forgiving Father reconciling us to Himself by that cross of Calvary. Mga pinangga ko mga kaigsunan, si Kristo mao ang bililhon nga manluluwas. Kung natong tunan ang gugma sa amahan, iyang gihatag iyang bugtong anak, that's all. Para magpakamatay sa kasala nga kalibutan. Kung natong tunan iyahang pagka-bililhon sa iyahang gugma, kahayag kini ngadto sa krus, gipakita dito sa krus mga kaigsunan. Mapuno ta sa tanan nga mga kahangangha sa katingala nga makita nato ang kaluoy, ang kalumo,
ang pagpasaylo nga giubanan sa hustisya o gahom sa atong Dios mga kaigsunan. Si Hesukristo iyang gitugutan ang makasala nga mututok ngadto kaniya og mabuhi nga matod pa I have found a ransom for you. Samtang ang makasala magtutok kang Kristo daw mapamalandong ni Sister White ni mingon si Kristo, doon ako'y ransom para kanimo. Ang dakong bungaw sa kalaglagan naabli pero dunay tulay nga mao ang krus sa Kalbaryo. Ang mga makasasala nga mutuo makakita og kapasayloan gikan sa iyang amahan nga nagkapasig-uli kanato ngadto kaniya pinaagi ni ana nga krus. Mga pinangga ko mga kaigsunan. Sorry kayo nagutay panahon sa pakiguban kanimo no. Diyan sa tataman. Gusto na ko ipabalo kaninyo pag-usap nga karong adlaw kauban ko niyo dinhi sa Duhali Seventh-day Adventist Church, Duhali, Davao del Norte, alang sa ato ang Family Enrichment Fellowship, pinagi sa Power Churches, so tanan gidapit mga pinangga ko mga kaigsunan. So Duhali Seventh-day Adventist Church. So Good Friday night, Sabado hangtod Domingo sa buntag. So ato ning tugukan ato ning tapukan mga kaigsunan alang sa usa ka pinasay nga panagtigom. God bless and see you there. Okay, kauban po nato sila si Pastor and Mrs. Rodolfo nga mao gyud nato ang mga main speakers during the time. Okay, usbon ko managi para sa pagiguban kanimo sa ngalan naman kanimo nga akong kapamilya ug kan Jesus Christ nga to ang great provider. Ako sa imong kapamilya nimong ulipon sa pagwali sa aming balita. Pastor Israel Villaver the First magaingon kanimo malipayong adlaw igpapahulay.